Ayos ka lang ba talaga? Wala ka ba kailangan? Wala muna sa ngayon. May iba, magpahinga na muna tayo at dito na muna matutulog sa sala para kung sakali bumalik ang operasyon. Ready ako. Sasamahan kita dito. Dito na rin ang matutulog. Ang ako rin, magpalakas ko dito. Tatlo tayo kaharap sa kanya. Maraming salamat. Tayo lang maganda magpahinga dahil sigurado akong magiging mahaba ang araw natin bukas. Kagaya ng plano, sinamahan namin si Ninong na matulog sa sala. Naglatag na lang kami sa sahig. At pinaumagahan na, nag-ayos kami at sinimulan ang biyahe papunta kay Lola Tin. Madaling araw pa lang at kaunting liwanag pa lang ang sumasakop sa paligid, ay si tatay na munang nag-drive at kasama niya si Ninong sa likod para ituro ang daan. Habang nabiyahe, mukhang nasa kabilang baryo pa nakatira si Nanay Tin. Palabas kasi kami ng baryo. Ipikit ko sana ang mata ko para umidlit nang bigla na namang mapatigil ang tricycle. Nang idilat ko ang mata ko, si Jen ang naroon at nakapigil sa harap namin. Ano na naman ba trip to? Ay, papatayin mo ba kami sa pagharang-harang mo dyan? Ako na bayan ko mo sa kanya. Lumabas ako ng tricycle at hinanap si Jen. Denzel, pag mo sabihin mo punta kayo sa bahay ni Lola Tin, matag ng albularyo. At ano naman sa'yo kung ganun? Makinig ka sa akin, Denzel. Delikado yung matagdang yun. Teka, narinig mo ba yung sinasabi mo, Jen? Masama siyang tao, maniwala ka sa akin. Umuwi na lang kayo ng Maynila kaysa puntahan mo yung matandang yan. So tingin mo maliniwala ako sa'yo. Ikaw na malakas pa ang katawan at ang nanay mo ginagamit ang panghihirot para makapambiktima ng tao para sa matandang hindi na kaya maglakad. Narinig mo ba yung sarili mo? Pero para din naman ito sa kaligtasan nyo eh. Kayo ang nagpahabak sa buhay namin. Hindi. Yung kinikilos mo nung una tayo magkita. Yung haba ng pila sa bahay ninyo. At yung paggamit mo ng mukha para makakuha ka ng maraming biktima. Sige nga, i-explain mo lahat ng katakatakang nangyayari sa paligid ninyong mag-ina. Hindi. Hindi kami nanluloko. Sinungalingan. Umalis ka na lang sa daan namin kung ayaw mo masasakaan ka namin. Taga na. Sabi! Mabuti naman at nakanig na siya. Umalis siya sa daraanan namin at sinenyasan ko si tatay na dumiretso na. Sumakay ako sa trike at doon ay nagpatuloy na kami sa biyahe papunta kina Lola Tin. Kailangan namin ng tulong at iisa lang ang alam namin makakatulong sa amin. Inabot din kami ng tanghali hanggang sa marating namin ang bahay ni Lola. Sa labas, saktong na-checkwa namin siyang nakaupo. Lola Tin? Kayong mag-ama. Rick po, matagal na kitang nakikita sa daan. Ang nag-iisang anak ni Carissa. Opo. Amay ko pala yun ano. Bakit hindi ka man lang namamansin nung nakita mo na pala ako? Pasensya na po. Ay, sige na. Ano nangyari kayo napadayo sa bahay ko? Ito talaga, kagabi po nanay te, pinatawag kami ng aswang. At ang mag-ina, ayaw na kami yung lupa niya. Anong ayaw yung bayan? Anong ibig mong sabihin, anak? Kagabi, di ba po, sinabi namin sa inyo na uwi kami ng Maynila. Hinaharap po nila kami sa daan at tinakot kaya napabalik kami sa bahay ni Ninong Rick. Siya namang pag-uwi po namin, bigla kaming pinulo ng mga aso. Tapos kanina, yung anak na babae na si Jen, hinaharap kami ulit at binanta ang delikado daw po yun. Ano? Ako pa ang delikado. Nagsasasabi ng babae yun. Delikado ang aswang na Tin. Kaya kailangan namin ng tulong ninyo. Uuwi ng mag-ama sa Maynila at maiiwan akong mag-isa sa bahay. Kailangan ko siyempre na maging ligtas. Sige. Huwag kayong mag-alala. Tutulong ako. Sa ngayon, ipahinga niyo muna yung mga sarili ninyo habang hinahanda ko yung pangontra. Salamat po, Nanay Dan, ha? Pero bago ang lahat, tatanghalian na ba kayo? Samahan niyo na ako sa loob at naparaming luto ko ng binubuan. Tara na, kayo nandito na ba na kayo? Samahan nila akong kumain. Masamang tumanggi sa grasya.
Dahil inalapan naman kami, doon na kami nagtanghalian. Habang nasa hapag, napag-usapan namin kung paano haharapin ang aswang. Saka yun, marami akong buntong pani rin eh. Kaya sabi ako, may kuitas na bawang, may water, maasa.